Sa malawa na lupain ng San Bartolome, isang katang-isip na probinsya sa Kabisayaan kung saan ang mga tubo ay humahapay na parang alon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Namamayani ang dalawang pangalan na kasing tanda at kasing pait ng pinakamatapang na ala, Reyes at Cruz. Ang Hacienda Esperanza ng mga Reyes at ang Hacienda La Victoria ng mga Cruz ay makatabi lamang. Pinaghihiwalay nga isang ilog na dati nagbibigay buhay ngunit ngayoy nagsisilbing hangganan ng galit na minanapamulo sa kanilang mga ninuno. Ang alitan ay nagsimula sa isang pirasong lupa, isang di umanong pandaraya na nauwi sa kamatayan. At sa paglipas ng mga dekada, ang kwento ay naging isang alamat ng pagtataksil, isang sumpa na dumadaloy sa dugo ng bawat isisilang sa dalawang pamilya. Ang asukal na kanilang inaani ay matamis sa panlasa ng iba, ngunit para sa kanila, ito ay lasang abo at samang ng loob. Sa gitna nga Hacienda Esperanza, sa isang bahay na malaki at gawa sa matitigas na kahoy na tila hindi tinatablang ng panahon, nakatira si Marco Reyes. Siya ang nag-iisang tagapagmana ni Don Ricardo Reyes, isang lalaking ang puso ay kasing tigas ng bato at ang pag-iisip ay nakakadena sa nakaraan. Para kay Don Ricardo, ang pangalang Reyes ay nangangahulugan ng kapangyarihan at ang pagiging isang krus ay isang kasalanan. Lumaki si Marco sa lilim ng put na ito. Sa bawat paktitipon ng pamilya, ang mga kwento ng katasilan ng mga Cruz ay inulit-ulit na parang isang panalangin, ngunit sa puso ni Marco may isang bahagi na hindi kailanman lubusang naniwala. Habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang mansyon, tinatanaw ang walang katapusang taniman ng tubo na umabot hanggang sa hangganan ng lupain ng Macruz. Hindi galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang malalim na pagod at kalungkutan. Nakikita niya ang mga manggagawa, mga sakada na pare-parehong nagpapawis sa ilalim nga iisang araw at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magkaroon ng pader sa pagitan ng kanilang mga amo. Siya ay isang binatang nabubuhay sa isang gintong hawla, pinipilit na kamuhian ang mga taong hindi pa niya nakikilala. Sa kabilang pampang ng ilog, sa Hacienda La Victoria, naroon naman si Sofia Cruz. Ang kanyang ama, si Don Emilio Cruz, ay isang taong punong dignidad at orgulo, ngunit sa likod ng kanyang matigas na panlabas, dala-dala niya ang bigat ng kasaysayang ipinasa sa kanya. Si Sofia, nakagagaling lamang sa Maynila kung saan siya nag-aral, ay may ibang pananaw sa buhay. Para sa kanya, ang alitan ng kanilang mga pamilya ay isang walang katuturang dula-dulaan, isang aninong nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa kasalukuyan. Madalas siyang mamasyal sa gilid ng kanilang lupain, sa tabi ng ilog, at lihim na tinatanaw ang Hacienda Esperanza. Hindi niya ito tinitingnan bilang teritoryo ang kaaway, kundi bilang isang tanawin ang isang buhay na hindi niya maaring maging bahagi. Nakikita niya ang ganda ng punong kasya na nakalinya sa kalsada nito, ang paraan ng pagtama ng hapon sa bubong ng mansyon, at sa kanyang puso ay may isang tanong, hanggang kailan sila magiging bilanggo ng nakaraan. Ang bigat ng kasaysayan ay pasan-pasan ng dalawang kabataan. Ang kanilang pangalan ay isang sumpa, isang pader na humaharang sa anumang posibilidad ng pagkakaunawaan. Nabubuhay sila sa kabilang panig ng isang digmaan na hindi nila sinimulan, at sa kanilang mga puso may isang lihim na pagnanais para sa kapayapaan, isang uhaw para sa isang mundong hindi hinuhusgahan ng apelyido. Hindi nila alam na ang tadhana sa kanyang mapaglarong paraan ay may nakahandang isang paksubo na babago sa lahat. Ang taon ng pista ng San Bartolome ay isang kaganapan na nagtitipon sa lahat, mayaman man o mahirap, magkaibigan man o magkaaway. Ang plaza na bayan ay nagiging isang makulay na entablado na musika, sayawan at tawanan. Ito ay isang neutral na teritoryo,
isang pansamantalang tigil putukan kung saan ang mga alitan ay isinasantabi para sa pagdiriwang. Ang nga reyes at nga krus ay parehong dumadalo. Isang tradisyon upang ipakita ang kanilang impluwensa, ngunit sila ay nananatili sa makabilang dulong plaza. Ang kanilang matingin ay matatalim na parang mapunyal. Isang tahimik na pagpapahaya nga kanilang walang kamatayang alitan. Sa kalagitnaan ng masayang pagdiriwang, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang masayang tunong ng banda ay napalitan ng malakas na dagundong ng kulog. Ang kalikasan na tila may sariling plano ay napakawalang ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang tao ay nasimulang maktakbuhan, naghahanap ng masisilungan. Sa gitna ng kaguluhan, si Sofia ay nahiwalay sa kanyang pamilya. Nakita niya ang isang luma at halos abandonadong simbahan sa gilid ng plaza at doon siya tumakbo upang sumilong. Sa loob, ang hangin ay malamig at amoy luma na mga kahoy at kandila. Tanging ang tuno lamang ng pumapata na ulan sa bubong na yero ang kanyang naririnig. Ilang sandali pa bumukas ang malaking pinto ng simbahan at pumasok ang isang binata, basang-basa rin ng ulan. Naktama ang kanilang mga mata. Sa malamlam na liwanag na namumula sa iisang bintana, nakita ni Sofia ang isang mukhang pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya nakita. Ganun din ang naramdaman ng binata. Walang bakas ng pagkamuhi sa kanilang mga tingin, tanging pagtataka lamang. "Ayos ka lang, miss?" tanong ng binata. Ang boses ay malumanay. Tumango si Sofia. Medyo nabigla lang sa lakas energy ulan. "Ako si Marco," pagpapakilala niya, iniabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi siya si Marco Reyes, tagapakman ng Hacienda Esperanza. Siya ay si Marco lamang. "Sofia," sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Ang kanilang mga palad ay naglapat at isang kakaibang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, hindi siya si Sofia Cruz, ang anak ng kaaway. Siya ay si Sofia lamang. Habang hinihintay nilang tumila ang ulan, sila ay naupo sa isa sa mga lumang bangko ng simbahan. Nagsimula silang mag-usap. Ang kanilang pag-usap ay umagos na parang tubig sa ilog, natural at walang sagabal. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Nalaman ni Marco na si Sofia ay mahilig magpinta, na nangarap siyang makita ang mga museo sa Europa. Nalaman naman ni Sofia na si Marco ay mahilig sa mga lumang libro at musika at nais niyang makpatayo nga isang paaralan para sa mga anak ng nga manggagawa sa kanilang hacienda. Sa bawat salitang kanilang binibitawan, natutuklasan nila ang isang kaluluwang katulad ng sa kanila. Isang kaluluwang uhaw sa isang bagay na higit pa sa kayamanan at kapangyarihan na inaalok ng kanilang mundo. Sa loob ng simbahan, habang ang bagyo ay nangangalit sa labas, sila ay nakahanap ng isang payapang kanlungan sa pilingang isa't isa. Walang reyes, walang krus, tanging dalawang pusong nakakaintindihan. Nang sa wakas ay tumila ang ulan at sumilip ang bahagari sa kalangitan, alam nilang may isang bagay na nagbago. Nagpaalam sila sa isa't isa na may pangakong magkikita muli, ngunit walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na itanong ang isang bagay na pinakamahalaga, ang kanilang apelyido. Isang maliit na detalye na hindi nila alam ay ang magiging mitsan ng kanilang kaligayahan at sa huli ng kanilang kapahamakan. Ang unang pagtatakbo sa simbahan ay naging simulang maraming lihim na pakikita. Ang kanilang takbuhan ay isang maliit na tulay na gawa sa kawaii na tumatawid sa ilo na naghihiwalay sa kanilang mga lupain. Isang lugar na nakatago sa lilim ngang mayabong na mga puno nga balete at siksik na kawayanan. Sa ilalim nga liwanag nga buwan, ang ilog na simbolo nga kanilang alitan ay nagiging isang tahimik na saksi sa kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Dun sila ay si Marco at Sofia lamang.
Ang bawat gabi ay isang ninakaw na paraiso. Ang kanilang mapag-usap ay puno nga pangarap at pangako. Ang kanilang mahalik ay matamis ngunit may bahid ng pangamba. Ang bawat sandali ay mahalaga dahil alam nilang anumang oras ang kanilang munting mundo ay maaring gumuho. Ngunit ang katotohanan ay isang multo na hindi maaring takasan magpakailanman. Isang hapon, habang namamasyal si Marco sa bayan, natanaw niya si Sofia na kasama ang isang matandang lalaki. Nakita niya ang paggalang at takot sa mga mata ng mga taong bumabati sa lalaki. At narinig niya ang isang pangalan na nagpatigil sa paikot ng kanyang mundo. Magandang hapon po, Don Emilio. Don Emilio Cruz. Ang pangalan ay tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Tinitigan niya si Sofia at sa isang iglap, ang babaeng minamahal niya ay naging anak ng mortal na kaaway ng kanyang pamilya. Hindi siya makagalaw. Ang lahat na kwento na galit, ang lahat na babala ng kanyang ama ay bumalik sa kanya na parang isang alimpuyo. Nang gabing iyon, sa kanilang takpuan, ang hangin ay mabigat sa hindi masambit na mga salita na kita kanina sa bayan. Simula ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Kasama mo si Don Emilio Cruz. Ang mukha ni Sofia ay namutla. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Marco. Tumango siya, hindi magawang magsalita. At ikaw ay isang Reyes. Bulong ni Sofia, ang katotohanan ay sumasampal sa kanya ng may buong lakas. Marco Reyes, ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang ilog sa ilalim nila ay tila nangungutya. Ang kanilang paraiso ay nawasa na. Sila ay hindi na lamang si Marco at Sofia. Sila na ngayon ay isang Reyes at isang Cruz. Ang bigat ng kanilang mga pangalan ay bumaksak sa kanila. Isang dambuhalang bigat na nagbabantang durugin ang kanilang pag-ibig. Anong gagawin natin? Tanong ni Sofia. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mata. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Hindi ko alam, Sofia. Pero isa lang ang alam ko, mahal kita. At hindi kayang baguhin ng kahit anong apelido yun. Mahal din kita, Marco? Sagot niya. Ang kanyang luha ay tuluyan ng bumuhos. Pero paano ang ating pamilya? Papatayin nila tayo bago pa man nila tayo payagang magsama. Sa kabila ng takot, gumawa sila ng isang mapanganib na desisyon. Ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-ibigan. Sa kabila ng lahat, ang kanilang pag-ibig ay naging isang tahimik na rebellion. Isang pagsuway sa 100 taon ng pagkamuhi. Ang kanilang mapagkikita ay naging mas maingat, mas desperado. Bawat pagtatagpo ay may kasamang panganib. Ang bawat kasinungalingan na kanilang sinasabi sa kanilang mga pamilya ay nagdaragdag sa kanilang pagkakasala. Si Sofia ay nagdadahilan na dumadalaw sa isang kaibigan sa kabilang bayan. Si Marco ay nagsasabing inaasikaso niya ang mga problema sa dulong bahaging kanilang hacienda. Sila ay naging bihasang aktor sa isang mapanganib na dula. Ngunit may mga matang laging nakamasit. Si Javier Reyes, pinsan ni Marco, ay isang taong puno ng inggit at ambisyon. Matagal na niyang kinainggitan si Marco bilang nag-iisang tagapamana. Nakikita niya ang pagiging malumanay ni Marco bilang isang kahinaan, isang bati sa dangal ng kanilang pamilya. Napansin niya ang mga pagbabago kay Marco, ang mga lihim na pag-alis sa gabi, ang pagiging malayo ng niyang isip. Nagsimula siyang maghinala para kay Javier, ang katapatan sa pamilya at sa kanilang alitan ay higit sa lahat. Ang anumang paglihis dito ay isang pagtataksil. Nagsimula siyang sundan si Marco, naghihintay na abang tulad ng isang buwitro na naabang sa kanyang biktima. Ang tensyon ay tumitindi. Isang gabi, habang makasama sina Marco at Sofia sa tabing ilog,
isang manggagawa mula sa Hacienda Esperanza ang muntik na makakita sa kanila. Mabilis silang nagtago sa likod ng malalaking dahon ng gabi. Ang kanilang mapuso ay kumakabong ng sabay-sabay sa takot. Sa isa namang pagkakataon, si Don Emilio ay biglang pumasok sa kwarto ni Sofia habang kinakausap nito si Marco sa telepono na naging dahilan upang bigla niyang ibaba ito at magpanggap na masama ang pakiramdam. Ang kanilang mundo ay unti-unting lumiliit, ang mga pader ay papalapit ng papalapit. Ang pag-ibig na dati isang kanlungan ay naging isang hawla ng takot at pagkabalisa. Sa di kalayuan, ang anino ni Javier ay nagiging mas malaki at mas mapanganib, naghihintay ng tamang sandali upang ilantad ang kanilang lihim at sirain ang lahat. Ang pagkakataon na hinihintay ni Javier ay dumating sa anyo ng isang grandeng pakdiriwang. Ang Pamilya de Villa, isang makapangyarihan at neutral na angkan sa probinsya, ay nagdaos ng kanilang ginintuang anibersaryo ng kasal. Ito ay isang okasyon na walang sinuman ang maaring tanggihan. Ang mga Reyes at mga Cruz, sa kabila nga kanilang alitan, ay kapwa obligadong dumalo upang magpakita nga respeto. Ang hardin ng mansyon ng De Villa ay napuno nga pinakakilalang personalidad sa San Bartolome. Ang hangin ay mabigat sa amoy nga mga bulaklak at mamahaling pabango. Ngunit sa ilalim nito ay ang hindi may kakailang tensyon sa pagitan ng dalawang naglalakihang pamilya. Ang mga miyembrong bawat angkan ay nagiwasan kan tingin. Ang kanilang mga ngiti ay pilit. Ang kanilang mga pag-usap ay formal at malamig. Si Marco at Sofia ay nasa makabilang dulo ng hardin. Ang kanilang puso ay puno ng pananabik at takot. Ang bawat sulyap na kanilang ipinupukol sa isa't isa ay isang lihim na mensahe na pag-ibig at pangamba. Hindi nila alam na si Javier, na may ngitingang isang demonyo sa kanyang malabi, ay nakmamasid sa kanila mula sa malayo. Hawak na niya ang kanyang ebidensya, isang litrotong kuha ang kanyang tauhan na nakpapakita sa dalawa na magkayakap sa tabing ilog. Ito ang kanyang sandata. At pinili niya ang pinakapampublikong lugar upang ito ay gamitin. Sa gitna ng pakdiriwang, habang nagbibigay ng talumpati si Don De Villa, lumapit si Javier kay Marco. Sa harap nga maroming panauhin, naksalita siya ng malakas, sapat upang marinig nga nasa paligid. Pinsan, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay punong kang uyam. Mukhang masaya ka ngayong gabi. Siguro dahil nandito ang inspirasyon mo, ang nag-iisang babaeng nagpatiklop sa isang Reyes. Ang anak ng ating kaway. Tumigil ang paikot ng mundo ni Marco. Ang tao sa paligid nila ay natahimik. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ano ang pinasasabi mo, Javier? Sagot ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumisi si Javier at itinaas ang hawak na litrato. Ito ang pinagsasabi ko. Isang taksil, ipinaganulo mo ang dugo at pangalan ng ating pamilya para sa isang krus. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang litrato ay nagpasalin-salin sa mga kamay nga usisero. Si Don Ricardo Reyes na narinig ang lahat ay lumapit na may mukhang kulay ube sa galit. Sa kabilang banda, si Don Emilio Cruz na nakita ang gulat at takot sa mukha ng kanyang anak na si Sofia, ay humabang pasulong, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang hardin ay naging isang arena. Ricardo, anong kalokohan ito? Anong ginawang anak mo sa anak ko? Sigaw ni Don Emilio. Ang tanong, Emilio, ay anong uring ahas ang pinalaki mo para tuksuhin ang anak ko? Ganting sigaw ni Don Ricardo. Ang madekadangang pinipigilang galit ay sumabog. Ang mga insulto at akusasyon ay lumipat sa hangin. Ang pag-ibigan ni na Marco at Sofia ay naging mitsa lamang sa isang apoy na matagal nang nag-abang na magliyab. Ang mga bodyguard ng bawat pamilya ay nagsilapitan, handa sa anumang mangyayari. Si Sofia, na umiyak, ay sinubukang lumapit kay Marco, ngunit hinarang siya ng kanyang kamaanak. Si Marco naman ay pinigilang ang kanyang ama.
Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang hindi napigilan. Si Miguel, ang 16 na taong gulang na kapatid ni Sofia, ay punong galit sa pagkapahiya ng kanyang ate. Sumugod siya papunta kay Javier. "Wala kang karapatang paksalitaan ang ate ko," sigaw ni Miguel, at itinula niya si Javier ng malakas. Si Javier na mas malaki at mas malakas ay natumbang ngunit mabilis na nakatayo. Sa sobrang galit, hindi na siya nag-isip. Itinulak niya si Miguel pabalik ng buong lakas. Ang binatilyo na hindi handa ay nawalan ng balanse. Ang kanyang pakbagsak ay sinundan ng isang nakakakilabot na tunok. Ang kanyang ulo ay tumama sa matulis na gilid ng isang batong fonten. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng sigawan ay naputol. Lahat ng mata ay napako sa walang galaw na katawan ni Miguel na naliligo sa sarili niyang dugo. "Miguel!" Ang sigaw ni Sofia ay pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng di masukat na sakit at paghihinakpis. Tumatakbo siyang lumapis sa kanyang kapatid, niyakap ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Miguel ay nakapako sa langit, walang buhay. Ang isang walang saysay na kamatayan isinilang mula sa put at pakmamataas ang tuluyang naklagay nga selyo sa alitan ng mga Reyes at Cruz. Ang pag-ibig ni na Marco at Sofia ay hindi na lamang ipinagbabawal, ito na ngayon ay nabahiran ng dugo ng isang inosente. Habang nakatitik si Marco sa trahedya sa mukha ni Sofia na punong luha at akusasyon at sa nagapoy na galit sa mga mata ni Don Emilio, alam niya na ang anumang pag-asa na mayroon sila ay tuluyan ng namatay kasama ni Miguel. Ang punto kung saan wala ng balikan ay kanilang narating at ang landas sa hinaharap ay nababalot na sa dilim ng pahihiganti. Ang sumunod na mga araw ay isang bangungot. Matapos ang trahedya sa hardin ng mga Davila, sina Marco at Sofia ay kinalatkat pabalik sa kani-kanilang mga hasyenda na ngayon ay naging mga mararangyang kulungan. Si Marco ay ikinulong sa kanyang silid. Ang mga bintana ay isinara at may mga bantay sa kanyang pintuan. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay hindi na siya kinakausap maliban sa pagbibigay ng mga utos at pagpapahaya ng kanyang matining pakasuklam. Para kay Don Ricardo, ang ginawa ni Marco ay hindi lamang isang pagkakamali kundi isang sukdulang pagtataksil sa kanilang lahi. Dahil sa kahinaan mo, nagkaroon ng dahilan ang mga krus para dungisan ang pangalan natin. Sabi nga niyang ama, ang bawat salita ay isang latigo sa kaluluwa ni Marco. Araw-araw, naririnig niya mula sa labas ang paghahanda ng kanyang pamilya, ang pagdating ng mas maraming tauhan, ang paglilinis ng mabaril. Ang Hacienda Esperanza ay naging isang kampo militar na hahanda para sa isang digmaang siya ang naging sanhi. Sa kabilang pampang, ang kalungkutan sa Hacienda La Victoria ay halos hindi na kayang tiisin. Ang buong bahay ay nababalot ng itim. Ang pagluluksa para kay Miguel ay naging isang pagluluksa para sa kanilang dangal. Si Sofia ay tulad ng isang multo sa kanyang sariling tahanan, nakakulong din sa kanyang silid. Ang kanyang ama, si Don Emilio, ay hindi na siya tinitingnan. Sa mga mata ang kanyang ama, siya ang dahilan ng pagkamatay ni Miguel. Ang kanyang paibig sa isang Reyes ang nagdala ng kamalasan sa kanilang pamilya. Araw-araw, dinadalaw siya ng imahe ng kanyang kapatid na nakahandusay ng dugo ng huling pahinga. Ang bigat ng pagkakasala ay isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Patawad Miguel, patawad, paulit-ulit niyang bulong sa dilim. Ang kanyang naluha ay walang katapusan. Katulad ng Reyes, ang mga krus ay naghahanda rin. Ang salitang hustisya at paghiganti ay naging bukang bibig sa kanilang hacienda. Ang kamatayan ni Miguel ay kailangang mabayaran ng dugo. Sina Marco at Sofia na makalayong ngunit parehong bilanggo.
ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Wala silang paraan para mag-usap. Ang bawat araw na lumilipas ay nagpapatibay lamang sa pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanilang pag-ibig na dati isang sikretong hardin ay naging isang tigang na disyerto. Sila ay mga taksil sa kanilang sariling mga pamilya, mga salarin sa isang krimen na hindi nila sinadya. Nakikita nila ang kanilang mga pamilya na naghahanda para sa isang madugong pagtutuos at alam nilang sila ang may pananagutan, ang kanilang mga pangalan ay isinumpa at ang kanilang pag-ibig ay ang naging gatilyo para sa isang digmaang walang sinuman ang mananalo. Ang bawat paglubok ng araw ay nagdadalang mas matinding dilim at ang bawat pagsikat nito ay isang paalala ng kanilang kabiguan at ng paparating na kapahamakan. Sa gitna nga lumalalim na alitan, isang matandang kasambahay ngang krus, si Nana Elena, na nag-alaga kay Sofia mula pagkabata ang naawa sa kanyang kalagayan. Isang gabi, lihim siyang pumasok sa silid ni Sofia. Hija, bulong niya, hindi ko na kayang makita kang nakakaganito. May ipapabot ba ako sa kanya? Sa isang pirasong ng papel na nanginginig niyang hinawakan, isinula ni Sofia ang isang maikling mensahe, sa ating tulay, hating gabi. Sa huling pagkakataon, sa tulong ng isang pinsan ni Nana Elena na nagtatrabaho sa Hacienda Esperanza, ang mensahe ay nakarating kay Marco. Alam nilang pareho na ito ay isang desperado at mapanganib na hakbang. Ngunit ang ideya na mabuhay sa isang mundong hindi na nila muling makikita ang isa't isa habang pinapanut ang kanilang mga pamilya na magpatayan ay mas masahol pa sa kamatayan. Nang gabing iyon, ang langit ay madilim at walang bituin. Ang hangin ay malamig, nagbabadya ng isa pang ulan. Si Marco ay nagtagumpay na makatakas sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana ng kusina. Si Sofia naman ay tinulungan ni Nana Elena na makalabas sa likurang pinto. Tahimik silang gumapang sa kadiliman ng kanilang nga lupain. Ang bawat kaluskos ng dahon ay napapatindi ng kanilang nga balahibo. Nang sa wakas ay narating nila ang lumang tulay na kawayan, ang kanilang tagpuan, natagpuan nila ang isa't isa, hindi sila ang madating nagmamahalan na puno ng pangarap. Ang kanilang mga mukha ay guhit ng pagod, sakit at kalungkutan. Sila ay dalawang kaluluwang sinira ng isang pag-ibig na hindi dapat nangyari. Nakatinginan sila ng matagal sa katahimikan, walang salitang kailangan. Sa kanilang mga mata, nababasa nila ang lahat, ang panghihinayang, ang sakit, ang walang hanggang pag-ibig. Patawat, Sofia, basa ni Marco sa katahimikan, ang kanyang boses ay paos. Patawat sa lahat, umiling si Sofia, ang luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Wala tayong kasalanan, Marco. Ang kasalanan ay nasa mundong ito sa galit na ipinamana nila sa atin. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, ito na ang kanilang huling yakap. Sa yakap na iyon, naramdaman nila ang lahat ng paano kung hindi sila, Reyes et Cruz, paano kung nakita sila sa ibang panahon, sa ibang lugar, ngunit alam nilang walang saysay ang matanong na iyon. Habang sila ay makayakap, natanaw nila sa makabilang dulong ilog ang mangga kumikislap na ilaw, mangga sulo, ang kanilang mangga pamilya, natunton sila. Ang masigaw na puno ngalit ay nagsimulang marinig papalapit ng papalapit. Sila ay nasa gitna, naipit, walang matatakasan. Tumingin si Marco kay Sofia, tumingin si Sofia kay Marco. Sa kanilang nga mata, may isang tahimik na kasunduan. Ang pahiwalayin at panoorin ang isa't isa na makdusa sa kamay ng kanilang pamilya o ang panurin ang kanilang mapamilya na magpatayan dahil sa kanila. Alinman sa maiyon ay isang impyernong hindi nila kayang harapin. Tumingin sila sa ilog sa ilalim nila dahil sa mga nagdaang ulan. Ang tubig ay malakas at rumaragasa. Mahal kita, Sofia, bulong ni Marco.
hinahalikan ang kanyang mahal na mahal kita. Marco, sagot ni Sofia, hinawakan ang kanyang pisngi. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa ng mahigpit. Sa huling pagkakataon, tiningnan nila ang paparating na mga sulo, dalawang hukbo ng galit na handang magwasak sa lahat. Pagkatapos ay tumingin sila sa isa't isa. Isang huling ngiti na punong sakit at pagmamahal ang gumuhit sa kanilang malabi. At sabay silang tumalon. Ang kanilang pakbaksa sa malamig at marahas na tubig ay hindi narinig sa gitna ng sigawan. Ang pamilyang Reyes at Cruz ay dumating sa magkabilang dulong tulay, handa para sa isang madugong labanan. Ngunit ang kanilang natapuan ay isang tulay na walang tao. Walang Marco, walang Sofia. Tanging ang malakas na agos na ilo sa ilalim na walang awang tinatangay ang lahat sa kanyang daraanan patungo sa dagat. Ang digmaan ay hindi nangyari ng gabing iyon. Ang natira na lamang ay isang nakabibinging katahimikan, isang malamig na realisasyon. Sa kanilang pagkamuhi, nawala sa kanila ang mga taong pinakamamahal nila. Sa mga sumunod na araw, ang magatawan nina Marco at Sofia ay hindi na natakpuan. Ang ilog ang naging kanilang huling hantungan. Ang tanging lugar kung saan sila ay maaring magkasama magpakailanman. Ang alitan sa pagitan ng Reyes at Cruz ay hindi natapos sa kapayapaan kundi sa isang walang hanggang abungang panghihinayang. Ang mga hacienda ay nanatiling nakatayo, ang mga tubo ay patuloy na tumutubo, ngunit ang tamis ay tuluyan nang nawala, pinalitan ng isang kapaitan na mananatili hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang ipinagbabawal na pag-ibig ay naging isang malungkot na alamat sa San Bartolome, isang paalala na sa isang digmaang isinilang mula sa put ang pinakaunang nga biktima ay palaging ang mga pusong naglakasloob na magmahal. Ang tulay na kawayan na minsang naging tahimik na saksi sa kanilang maninakaw na sandali ay naging isang bantayo ng isang trahedyang hindi kayang bigkasing ng sinuman. Sa mga unang linggo, ang makabilang pampang ng ilog ay binantayan ng tauhan ng Reyes at Cruz. Hindi na para mag-away, kundi para mag-abang. Naabang sila sa isang himala sa paasang iahon nga ilo ang kanilang mga ana, kahit pa man mga walang buhay na katawan na lamang. Ngunit ang ilog ng San Bartolome ay malihim at malupit. Kung ano ang kanyang kinuha ay bihirang ibalik. Ang paasang iyon ay unti-unting namatay tulad ng masulo na naubusan ng langis sa gitna ng walang katapusang gabi. Si Don Ricardo Reyes ay nakulong sa kanyang opisina. Ang amoy nga tabako at brandy ay naging kanyang permanenteng pabango. Hindi na niya tinitingnan ang malawa na tubuhan mula sa kanyang bintana. Sa halip, ang kanyang mata ay nakapako sa isang maliit na larawan ni Sofia sa kanyang mesa. Isang larawan no ito'y 16 na taong gulang. Ang mata ay puno ng buhay at mga pangarap na siya mismo ang tumulong pumatay. Sa bawat gabi sa kanyang paisa, naririnig niya ang mga huling salita ni Nana Elena nang ito'y kanyang sinigawan matapos malaman ang pagtakas ni Sofia. Ang paibig, Don Ricardo, hindi po iyan kasalanan. Ang pagkamuhi, iyan po ang tunay na lason. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang marangyang bilangguan, isang walang katapusang parusa. Sa Hacienda Esperanza, ang katahimikan ay mas mabigat. Si Don Mateo Cruz, isang lalaking kilala sa kanyang bakal na kamao at kulok na boses, ay naging isang anino. Madalas siyang matakpuan sa kuwadra kausap ang paboritong kabayo ni Marco. Hinahaplos ang malambot na balahibo nito na para bang doon niya mahahanap ang init ng yakap ng kanyang nawalang ana. Ang kanyang asawa, si Doña Isabel, ay gumuho sa isang paraan na mas tahimik ngunit mas nakakawasa. Tumigil siyang maayos, tumigil siyang lumabas ng bahay. Ang hardin ng mga rosas na dati niyang ipinagmamalaki ay nalanta, hindi na nadiligan, isang perpektong salamin ng kanyang pusong natuyo sa kalungkutan. Si Nana Elena, ang matandang tagapag-alaga, ang nagdala ng pinakamabigat na krus.
pinagsisihan niya ang bawat segundo. Pinagsisihan niya ang pag-abot ng mensahe. Pinagsisihan niya ang pagtulong kay Sofia na makatakas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kung bibigyan siya na pagkakataong bumalik, gagawin niya ulit ang lahat. Dahil ang mas pinagsisihan niya ay ang isang buhay kung saan hindi man lang nasilayan ni Sofia ang huling pagkakataon na makasama ang lalaking kanyang minamahal. Umalis siya sa hacienda ng mga Reyes kinabukasan matapos ang trahedya. Walang nagpigil sa kanya. Siya ay nanirahan sa isang maliit na dampa sa gilid ng bayan, malayo sa dalawang hacienda. Dala-dala ang mga alaala na siya na lamang ang nakakaalam. Lumipas ang mga taon. Ang San Bartolome ay nagpatuloy sa kanyang mabagal na pag-inok, ngunit may nagbago. Ang dating tensyon sa pagitan ng mga Reyes at Cruz ay napalitan ng isang kakaibang bigat. Hindi na sila nag-aawawi para sa mga hangganan ng lupa o karapatan sa tubig. Hindi na sila nagsisigawan sa gitna ng plaza. Sa halip, iniwasan nila ang isa't isa na may isang uri ng paggalang na isinilang mula sa isang ibinabahaging bangungot. Kapag nakakasalubong sina Don Ricardo at Don Mateo sa simbahan tuwing linggo, nag-iwasan silang tingin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Sa mukha ng isa o isa, nakikita nila ang salamin ng kanilang sariling kabiguan bilang mga ama. Ang tulay na kawayan ay nabubulok at nasisira sa pagdaan ng panahon. Ngunit walang sinumang nangahas na gibain ito o palitan. Ito ay naging isang sagradong lugar. Ang nga matatanda ay nag-aantanda kapag dumaraan dito. Ang nga kabataan ay nag-iwan ng maputing bulala sa paanan nito. Ang kwento ni na Marco at Sofia ay naging isang kwentong bayan, ibinubulong sa mga gabing may malakas na ulan. Ngunit tulad ng lahat ng alamat, ang katotohanan ay unti-unting nababalutan ng hiwaga. Ang ilan ay nagsasabing naririnig pa rin nila ang mabulong ng makasintahan kapag kabilugan ng buwan. Ang iba naman ay naniniwalang isang sumpa ang bumalot sa dalawang pamilya na kailanman ay hindi na sila makakatikim ng tunay na kaligayahan. At sa isang banda, ang sumpa ay tila toto. Parehong pamilya ang nakpatuloy sa kanilang negosyo, ngunit wala na ang puso rito. Ang tubo na kanilang inaani ay parang nawalan ng tamis. Ang mapiyesta sa asyenda na dating engrande at masaya ay naging mapormalidad na lamang, maobligasyong kailangang gawin. Ang matawa ay pilit, ang mangiti ay hindi umaabot sa mamata. Makalipas ang 20 taon, ang nga patriarka ng dalawang pamilya ay mga anino na lamang ng kanilang dating sarili. Si Don Ricardo ay namatay sa atake sa puso mag-isa sa kanyang opisina. Ang kamay ay nakabot sa larawan ni Sofia. Si Don Mateo naman ay sumunod makalipas ang 1 taon. Namatay sa kanyang pagtulok. Isang pagod na mandirigmang sa wakas ay sumuko na. Iniwan nila ang kanilang hacienda sa mga natitirang kamaanak, mga pinsan, mapamangkin na lumaki sa ilalim ng malamig na ninong trahedya. Ang bagong henerasyon ng mga Reyes at Cruz ay hindi nakmanan ng aktibong pagkamuhing ng kanilang maninuno. Ang kanilang minana ay mas malala, isang namamanhid na kalungkutan, isang distansyang hindi nila maintindihan ngunit kanilang sinusunod. Ang pangalang Reyes ay hindi binibikas sa Hacienda Esperanza at ang pangalang Cruz ay ipinagbabawal sa Hacienda de Reyes. Ang kuwento ni na Marco at Sofia ay hindi na ikinukuwento sa kanila. Ito ay isang sikretong nakabaon kasama ang kanilang mama. Ang alam lang nila ay may nangyaring masama, isang sugat na napakalalim kaya't mas mabuting huwag na itong galawin. Isang araw, isang binatang nangangalang Daniel, ang bunsong pamangkin ni Don Ricardo na siyang namahala sa Hacienda de Reyes ay nakpasyang ayusin ang lumang bodega sa ilalim nga isang tumpo nga na manabubulok.
na papeles at mga lumang kasangkapan, natakpuan niya ang isang maliit na baul na gawa sa naro. Pag-ari ito ni Sofia. Sa loob, maingat na nakatago ay ang maliham mula kay Marco. Hindi ito ngaliham ngang isang rebelde o isang kaaway. Ito ay maliham ngang isang binatang umiibig ng wagas. Inilalarawan ni Marco ang kanyang maaro sa bukid, ang kanyang pangarap na maglakbay, ang kanyang paasa para sa isang kinabukasan kasama si Sofia. Sa bawat salita, naroon ang paggalang, ang lambing at ang isang malalim na kalungkutan dahil sa mundong humahadlang sa kanila. Kasama nga ang liham ay may ilang mga tuyong bulalang kampupot at isang guhit na lapis na tulay na kawayan na sa ilalim ay may nakasulat na ang ating kaharian. Binasa ni Daniel ang lahat ng liham sa loob ng isang gabi. Sa bawat pahina, ang alamat na narinig niya bilang isang bulong-bulungan nung bata pa siya ay nakaroon ng laman at dugo. Hindi sila mga biktima ng isang sumpa. Sila ay mga biktima ng kanilang ama. Sila ay mga biktima ng isang pagkamuhing hindi nila sinimulan ngunit sila ang nagbayad. Kinabukasan, isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 20 taon ang naganap. Isang sasakyan mula sa Hacienda de Reyes ang tumawid sa hangganan at pumasok sa Hacienda Esperanza. Si Daniel, dala ang baul ng mga liham, ay nagpunta ron hindi bilang isang kawe, kundi bilang isang sugo. Ang namumuno sa Hacienda Esperanza ay si Miguel, apo sa pinsan ni Don Mateo. Isa siyang lalaking praktikal at walang panahon para sa mga lumang sentimento. Sa simula, gusto niyang paalisin si Daniel. Ang isang Reyes sa kanyang pamamahay ay isang paglapastangan sa alaala ng kanyang lolo Mateo. Ngunit may nakita si Miguel sa mga mata ni Daniel hindi arogansya, kundi isang mabigat na pihati. Pumaya siyang makinig. Sa beranda ng lumang bahay ng Macruz kung saan minsang pinangarap ni Marco na ipakilala si Sofia sa kanyang pamilya, binuksan ni Daniel ang baul. Sa tingin ko, oras na para malaman natin ang totoo, sabi ni Daniel, ang boses ay mahina. Hindi para hukayin ang nakaraan, kundi para bigyan sila ng kapayapaang hindi nila nakuha. Naalangan man, kinuha ni Miguel ang isang liham. Binasa niya ito. Kumuha siya ng isa pa at isa pa. Ang imahe nga isang kaawe na krus na itinanimi sa kanyang isipan mula pagkabata ay unti-unting gumuho. Ang lalaking naksulat ng galiham na ito ay hindi isang demonyo. Siya ay isang binata, katulad niya na nagmahal. Sa katahimikan ng hapong iyon, sa pagitan ng dalawang lalaking dapat ay magkaaway, isang bagong pag-unawa ang nagsimulang umusbong. Ang galit na ipinamana sa kanila ay hindi pala isang matibay na pader, kundi isang manipis na tabing lamang na matagal nang dapat pinunit. Napagtanto nila na ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pag-ibigan ni Marco at Sofia, kundi ang paglimot sa kanila. Ang pagbura sa kanilang tunay na kwento at pagpapalit ditongi isang alamat na walang mukha ay isang pangalawang kamatayan na ipinataw sa kanilangi mga taong natatakot harapin ang katotohanan. Nakpasya sila na kailangan nilang gawin ang isang bagay, hindi para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya, kundi para kina Marco at Sofia. Kinabukasan, pinuntahan nila si Nana Elena. Natakwan nila siya sa kanyang maliit na dampa, matanda na at halos bulak na, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas pa rin ng dati. Sa simula ay ayaw niyang magsalita. Para sa kanya, ang kwento ay sa kanya na lamang at sa dalawang batang kanyang minahal na parang tunay na mga anak. Ngunit nang ipakita ni Daniel ang liham at nang makita niya sa mga mata ng dalawang binata ang tunay na pangnanais na umunawa at hindi manghusga, bumigay ang matanda. Sa pagitan nga mga higbi at mahahabang paktigil, ikinuwento ni Nana Elena ang lahat. Ikinuwento niya ang malihim na pagkikita, ang maninakaw na ngiti, ang pangarap na kanilang pinaksaluhan.
Ikinuwento niya ang takot sa mga mata ni Sofia at ang determinasyon sa boses ni Marco. Ikinuwento niya ang huling gabi, ang desperasyon, ang mensahe, ang kanyang sariling papel sa trahedya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang buong kuwento ay nasabi ng malakas. Ang mamultonang nakaraan ay biniyan ng boses. Ang pakbisitang iyon ay nakiwan ng malalim na epekto kina Daniel at Miguel. Ang bigat na kanilang dinadala ay may pangalan na ngayon. Ang kalungkutan ay may mukha na. Hindi na ito isang abstraktong pamana, kundi isang konkretong kuwento ng 2 taong nakmahalan hanggang kamatayan. Nausap sila ng matagal. Napakasunduan nilang ang lumang tulay na kawayan, ang simbolo ng kanilang pag-ibigan at kamatayan ay hindi dapat manatiling isang nabubulok na paalala ng trahedya. Dapat itong maging isang simbolong pag-asa. Gamit ang pondo mula sa parehong hacienda, nagpatayo sila ang isang bagong tulay. Hindi na ito gawa sa kawayan, kundi sa matibay na bato at kahoy, isang tulay na kayang tumagal sa anumang bagyo. Sa gitnang tulay, naglagay sila ang isang simpleng plakang tanso. Walang pangalan ng reyes o krus. Ang nakasulat lamang ay, sa alaala ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang tulay at mas malalim pa sa anumang ilog, hindi na maulit. Noong araw papasinaya sa bagong tulay, dumating ang mga tao mula sa buong San Bartolome. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang manggagawa mula sa Hacienda de Reyes at Hacienda Esperanza ay makahalong nakatayo sa isang pampang, hindi bilang magkaawe, kundi bilang isang komunidad. Naroon si Daniel, naroon si Miguel. Magkatabi silang nakatayo. Walang mahahabang talumpati, walang pakbanggit sa mga lumang alitan, pinutol lamang nina Daniel at Miguel ang laso at sabay na tumawid sa tulay, nakasalubong sa gitna at nakamayan. Isang simpleng kilos. Ngunit para sa mga taga San Bartolome, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Ang pader na nagiwalay sa kanila sa loob na pakatagal na panahon ay tuluyan ng gumuho. Mula sa karomihan, nakamasid si Nana Elena, nakasaklay, ang mga mata ay punong luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luhang pihati, kundi luhang kapayapaan. Sa wakas, ang sakripisyong kanyang gaalaga ay nakaroon ng kahulugan. Ang kanilang pagtalon sa ilog ay hindi isang pagtatapos, kundi isang binhi. Isang binhingang pagbabago na kinailangan ng 20 taon para tumubo at mamulaklak. Ang alitan sa pagitan ng Reyes at Cruz ay hindi natapos sa isang pirma sa papel o sa isang kasunduang legal. Ito ay natapos sa isang pag-unawa sa pagtanggap at sa pagpapatawad hindi lamang sa isa't isa kundi sa kanilang mga sarili. Ang hacienda ay nanatiling magkahiwalay ngunit hindi na magkaway. Nagsimula silang magtulungan, magbahagi ng kaalaman sa pagsasaka, mag-organisa ng proyektong para sa ikabubuti ng buong bayan. Ang tamis ay unti-unting bumalik sa matubuhan ng San Bartolome. Ang kapaitan ay nahugasan na ng ilok ng panahon. Ang alamat ni na Marco at Sofia ay patuloy na ikinukuwento ngunit nagbago na ang tono. Hindi na ito isang kwento ng sumpa at kamatayan. Ito ay naging isang kwento ng pag-ibig na nakturo sa isang buong bayan kung paano magpatawad. Ang kanilang pangalan ay hindi na binubulong sa takot, kundi binibigkas ng may paggalang at pagmamahal. Sila ang naging mga patron ng mga nakmamahalan sa San Bartolome. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi matatakpuan sa pagkamuhi, kundi sa kakayahang maktayo ng mga tulay sa halip na mga pader. Sa ilalim nga bagong tulay na bato, ang ilog ay patuloy na umagos patungo sa dagat, hindi na bilang isang libingan, kundi bilang isang saksi sa isang kapayapaang pinahirapan at sa isang pag-ibig na sa huli ay naktagumpay. Ang kanilang mga katawan ay maaring hindi na natakpuan, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay sa wakas ay nakahanap ng tahanan.
hindi sa ilalim ngang malamig na tubig, kundi sa pusong bawat taong natutong makmahal dahil sa kanilang kuwento, arili, o para sa kanilang mga pamilya, kundi para kina Marco at Sofia. Kinabukasan, pinuntahan nila si Nana Elena. Natakpuan nila siya sa kanyang maliit na dampa, matanda na at halos bulak na, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas pa rin ng dati. Sa simula ay ayaw niyang magsalita. Para sa kanya, ang kuwento ay sa kanya na lamang at sa dalawang batang kanyang minahal na parang tunay na mga anak. Ngunit nang ipakita ni Daniel ang magaliham at nang makita niya sa mga mata ng dalawang binata ang tunay na pagnanais na umunawa at hindi manghusga, bumigay ang matanda. Sa pagitan ng mga higbi at mahabang pagtigil, ikinuwento ni Nana Elena ang lahat. Ikinuwento niya ang galihim na pakikita, ang ganinakaw ng ngiti, ang pangarap na kanilang pinagsaluhan. Ikinuwento niya ang takot sa mga mata ni Sofia at ang determinasyon sa boses ni Marco. Ikinuwento niya ang huling gabi, ang desperasyon, ang mensahe, ang kanyang sariling papel sa trahedya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang buong kuwento ay nasabi ng malakas. Ang mamulto ng nakaraan ay binigyan ng boses. Ang pagbisitang iyon ay naiwan ng malalim na epekto kina Daniel at Miguel. Ang bigat na kanilang dinadala ay may pangalan na ngayon. Ang kalungkutan ay may mukha na. Hindi na ito isang abstraktong pamana, kundi isang konkretong kuwentong ng 2 taong nang mahalan hanggang kamatayan. Nag-usap sila ng matagal. Napakasunduan nilang ang lumang tulay na kawayan. Ang simbolo ng kanilang pag-ibigan at kamatayan ay hindi dapat manatiling isang nabubulok na paalala ng trahedya. Dapat itong maging isang simbolo na pag-asa. Gamit ang pondo mula sa parehong hasyenda, nakpatayo silangang isang bagong tulay. Hindi na ito gawa sa kawayan kundi sa matibay na bato at kahoy. Isang tulay na kayang tumagal sa anumang bagyo. Sa gitna ng tulay, naglagay sila ng isang simpleng plakang tanso. Walang pangalan ng Reyes o Cruz. Ang nakasulat lamang ay, sa alaala ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang tulay at mas malalim pa sa anumang ilog, hindi na maulit. Noong araw ng pagpapasinaya sa bagong tulay, dumating ang mga tao mula sa buong San Bartolome. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang mga manggagawa mula sa Hacienda de Reyes at Hacienda Esperanza ay magkahalong nakatayo sa isang pampang, hindi bilang magkaaway, kundi bilang isang komunidad. Naroon si Daniel, naroon si Miguel. Makatabi silang nakatayo. Walang mahahabang talumpati, walang pagbanggit sa mga lumang alitan. Pinutol lamang ni Daniel at Miguel ang laso at sabay na tumawid sa tulay, nakasalubong sa gitna at nakamayan. Isang simpleng kilos, ngunit para sa mga taga San Bartolome, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Ang pader na naghiwalay sa kanila sa loob ng napakatagal na panahon ay tuluyan ng gumuho. Mula sa karamihan, nakamasit si Nana Elena nakasaklay ang mga matay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pihati, kundi luha ng kapayapaan. Sa wakas, ang sakripisyo nga kanyang maalaga ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanilang pagtalon sa ilog ay hindi isang pagtatapos, kundi isang binhi. Isang binhi ngang pagbabago na kinailangan ng 20 taon para tumubo at mamulala. Ang alitan sa pagitan ng mga Reyes at Cruz ay hindi natapos sa isang pirma sa papel o sa isang kasunduang legal. Ito ay natapos sa isang pag-unawa, sa pagtanggap, at sa pagpapatawad hindi lamang sa isa't isa kundi sa kanilang mga sarili. Ang mahasyenda ay nanatiling magkahiwalay, ngunit hindi na magkaaway. Nagsimula silang magtulungan, makbahagi ng kaalaman sa pagsasaka, mag-organisa ng mga proyektong para sa ikabubuti ng buong bayan. Ang tamis ay unti-unting bumalik sa mga tubuhan ng San Bartolome. Ang kapaitan ay nahugasan na ang ilok ng panahon.
Ang alamat ni na Marco at Sofia ay patuloy na ikinukuwento, ngunit nagbago na ang tono. Hindi na ito isang kuwento ng sumpa at kamatayan. Ito ay naging isang kuwento ng pag-ibig na nakturo sa isang buong bayan kung paano magpatawad. Ang kanilang nga pangalan ay hindi na binubulong sa takot, kundi binibigkas ng may paggalang at pagmamahal. Sila ang naging mga patron ng mga namamahalan sa San Bartolome, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi matatakpuan sa pagkamuhi, kundi sa kakayahang magtayo ng mga tulay sa halip na mga pader. Sa ilalim nga bagong tulay na bato, ang ilog ay patuloy na umagos patungo sa dagat, hindi na bilang isang libingan, kundi bilang isang saksi sa isang kapayapaang pinahirapan at sa isang pag-ibig na sa huli ay nagtagumpay. Ang kanilang katawan ay maaring hindi na natakpuan, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay sa wakas ay nakahanap ng tahanan, hindi sa ilalim ng malamig na tubig, kundi sa puso ng bawat taong natutong magmahal dahil sa kanilang kwento. Lumipas ang mabuwan at ang pagbabago sa San Bartolome ay hindi lamang nararamdaman, kundi nakikita na ang tulay na bato na tinawak ng mataw na tulay ng pag-asa ay naging sentrong bagong buhay. Ang mga manggagawa na dati nagiwasan ng tingin ay ngayon nagbabatian na tuwing umaga habang tumatawid. Ang mga anak nila ay makakasamang naglalaro sa pampang ng ilog, walang kamalay-malay sa hidwaang minsan nang dumungis sa tubig na iyon. Ang unang malaking proyekto ni na Daniel at Miguel ay ang pagtatayo ang isang kooperatiba para sa mga magsasaka. Pinaksama nila ang kanilang mga mapagkukunan upang makabili ngang mas modernong kagamitan at makbigay ngang mas mataas na sahod. Sa simula, may mga alinlangan, may mga matatandang manggagawa, tulad ni Mang Tasyo nga Hacienda de Reyes, na hindi pa rin lubusang makapaniwala. Si Mang Tasyo ay nagsilbi sa amo ni Daniel sa loop na 40 taon, at para sa kanya, ang krus ay mananatiling krus. Isang pagkakamali ito, Daniel, madalas niyang sabihin sa binata, ang kanyang mukha ay kulubot sa pag-alala at pagdududa. Ang ahas, kahit balatan mo, ahas pa rin, huwag kang masyadong magtiwala. Ngunit hindi nakpatinak si Daniel. Ibang panahon na po, Mang Tasyo, sagot niya ng may paggalang. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero kaya nating hubugin ang kinabukasan. Si Miguel naman, sa kabilang banda, ay nahaharap sa sarili niyang mahamon. Marami sa kanyang mga kamag-anak sa siyudad ang tumutol sa kanyang pakikipagkaibigan sa mga Reyes. Para sa kanila, ito ay isang kahinaan, isang paksuko sa alaala ng kanilang angkan. Ngunit si Miguel na may parehong determinasyon tulad ng kay Daniel ay nanindigan. Ang kapayapaan sa San Bartolome ay mas mahalaga kaysa sa pride ng pamilya na nakabase sa isang lumang galit. Ang kooperatiba ay naging matagumpay. Dumoble ang ani nga tubuhan sa sumunod na taon. Dahil dito, nakapagpatayo sila nga isang maliit na klinika sa bayan na nakbibigay nga libreng serbisyong medikal sa lahat, anuman ang hacienda na kanilang pinaktatrabahuhan. Ang klinika ang naging daan para sa pagdating ni Dr. Isabel Garcia. Si Isabel ay isang batang doktor mula sa Maynila, puno nga idealismo at pagnanais na makatulong sa mga komunidad sa probinsya. Siya ang unang doktor na nakboluntaryong manirahan sa San Bartolome sa loob ng 20 taon. Maganda siya, matalino, at may ngitin na kayang mapagaan kahit sa pinakamabigat na problema. Hindi nagtagal, napansin siya ni Daniel. Ang una nilang pakikita ay hindi romantiko. Nagkaroon na aksidente sa gilingan na asukal at si Daniel mismo ang nakdala sa nasaktang manggagawa sa klinika. Nakita niya kung paano kumilos si Isabel mabilis, mahinahon, at may tunay na malasakit.
Pagkatapos niyang gamutin ang pasyente, hinarap niya si Daniel. Hindi bilang isang patron ng hacienda, kundi bilang isang employer na kailangang pagsabihan. Kailangan ninyong pagbutihin ang safety measures sa gilingan, Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang nga mata ay seryoso. Hindi sapat na may klinika tayo para gamutin sila. Ang mas mahalaga ay maiwasan ang maganitong aksidente. Nagulat si Daniel. Sanay siya na igalang asundin, hindi paksabihan. Ngunit sa halip na magalit, humanga siya. You're right, doktora. Ipagpaumanhin ninyo. Gagawa kami ng paraan. Mula noon, madalas nang makita sina Daniel at Isabel. Magpapakonsulta si Daniel tungkol sa kalusugan ng kanyang mamanggagawa at unti-unti ang kanilang mapag-usap ay napupunta sa mas personal na mga bagay. Naalaman ni Daniel na lumaki si Isabel sa siyudad ngunit palaging nanggarap na simpleng buhay. Nalaman naman ni Isabel ang kwento ng San Bartolome, ang tungkol kina Marco at Sofia at ang bigat na pinapasan ni Daniel bilang tagapakmana. Hindi biro ang ginawa ninyo ni Miguel, sabi ni Isabel isang hapon habang nakakape sila sa veranda ng klinika. Tanaw ang tulay sa di kalayuan. It takes a different kind of strength to build bridges than to build walls. Ngumiti si Daniel, we had to. Kung hindi, malulunod kaming lahat sa ilog na iyon. Ang kanilang kakaibigan ay lumalim at naging pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na tahimik at dahan-dahan, hindi tulad ng nag-aalap na pag-ibigan ni Marco at Sofia. Ito ay itinayo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa. Para kay Daniel, si Isabel ang kanyang naging pahinga, ang kanyang kanlungan mula sa mga responsibilidad na kanyang pasan. Para kay Isabel, si Daniel ang kumakatawan sa lahat ng kanyang hinahangaan, isang lider na may puso sa kabilang hacienda. Si Miguel naman ay abala sa pagpapabuting na agrikultura. Nag-eksperimento siya sa mga bagong uring nga tubo na mas matibay sa pesta at mas matamis. Madalas yang kumonsulta kay Daniel at ang kanilang mga pagpupulong ay naging regular na bahagi ng buhay sa San Bartolome. Ang dalawang hacienda ay hindi na magkaribal kundi magkatuwang. Isang araw, isang grupo nga negosyante mula sa isang malaking korporasyon, ang AgriWorld Corporation, ang dumating sa San Bartolome. May dala silang napakagandang alok. Bibilhin nila ang parehong Hacienda de Reyes at Hacienda Esperanza sa presyong hindi kayang tanggihan. Ang plano nila ay paksamahin ang mangga lupain at gawin itong isang malawak na plantasyon na gagamitan ng pinakamodernong teknolohiya. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Marami sa mga manggagawa ang nasilaw sa pero. Ibinulong nga, ahente nga AgriWorld na bawat pamilya ay makakatanggap ng malaking halaga, sapat na para magsimula ng bagong buhay sa siyudad. Ang nga pangako ngas, magandang kinabukasan ay nagsimulang magasik ng pag-alinlangan sa puso nga tao. Nakita ni Mang Tasyo ang pakakataon. Nagsimula siyang magsalita laban sa pakakaisa ng dalawang hacienda. Kita niyo na, sabi niya sa mga kawamanggagawa habang nakpapahinga sila sa tubuhan. Dahil sa pakikipag-isa na yan, napansin tayo ang malalaking buwitre. Kung nanahimik na lang sana si Daniel, kung pinanatili niya ang pader sa pagitan natin at ng nga krus, hindi mangyayari ito. Ngayon, gusto nilang kunin ang lupang ito, ang lupang minanapan natin sa ating mga ninuno. Ang kanyang mga solita ay may lason, ngunit nakahanap itong puwang sa mga pusong natatakot at nag-alala. Ang ilan ay nagsimulang maniwala na ang pagbabago ay nagdala ng bagong panganib. Ang iba naman ay gusto ng ibenta ang lupa para sa mabilis na pera. Ang komunidad na minsang nagkaisa ay nagsimula na namang magkawatak-watak. Naramdaman ni Daniel at Miguel ang bigat ng sitwasyon. Nagpulong sila sa gitna ng tulay ng pag-asa, ang lugar na naging simbolo ng kanilang pagsasama. Hindi natin pwedeng ibenta, Miguel. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umagos na tubig sa ilalim. This land is not just a business, it's our home. It's their home. Sumang-ayon si Miguel. Pero paano natin sila kukumbinsihin? Ang alok ng AgriWorld ay napakalaki.
Marami sa kanila ang hindi pa nakakakitang ganoong kalaking pera sa buong buhay nila. Kailangan nating ipalala sa kanila kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pera, sagot ni Daniel. Kailangan nating ipalala sa kanila ang kwento ng tulay na ito. Nagpatawag sila nga isang pagpupulong sa plaza nga bayan. Dumating ang lahat, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita nga iba't ibang emosyon, pag-asa, kasakiman, takot at pagdududa. Nasa harapan si Mang Tasyo, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, handang kontrahin ang anumang sasabihin ng dalawang binata. Tumayo si Daniel sa entablado, katabi si Miguel. Hindi siya nagsimula sa mga numero o sa mga plano, nagsimula siya sa isang kuwento. 20 taon na ang nakalipas, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. May 2 taong tumayo sa pampang na ilok na ito, isang reyes at isang krus. Mahal nila ang isa't isa, ngunit ang mundong kanilang ginagalawan ay puno ng pader. Pader ngalit, pader ngamprid. Dahil sa mga pader na iyon, pinili nilang tumalon sa ilok kaysa mabuhay ng makahiwalay. Tumahimik ang lahat. Kahit si Mang Tasyo ay hindi nakakibo. Sa loob ng 20 taon, patuloy ni Daniel, namuhay tayo sa anino ng kanilang trahedya. Ipinamana sa atin ang kanilang galit, hindi ang kanilang pag-ibig. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, pinili nating baguhin ang kwento. Ginuho natin ang pader at nagtayo-tayo ang tulay. Ang tulay ang pag-asa. Itinuro niya ang tulay na bato na nagliliwanag sa ilalim ng hapon. Ngayon, may dumarating na naalo sa ating ng pera para sa ating lupain. Malaking pera. Sapat na para bumili ng magagandang bahay sa siyudad. Ngunit ang tanong ko sa inyo ay ito, mabibili ba ng pera ang kapayapaan ng loop na mayroon tayo ngayon? Mabibili ba nito ang samahan ng isang komunidad? Mabibili ba nito ang pakiramdam na sa wakas, pagkatapos nga napakatagal na panahon, tayo ay iisa? Tumingin siya sa mga matang bawat isa. Ang AgriWorld ay hindi lang lupain ang gustong bilhin. Gusto nilang bilhin ang ating kaluluwa. Gusto nilang gawing numero ang ating mapangarap. Gusto nilang burahin ang kwento ni na Marco at Sofia at palitan ito en kwento en tubo at kita. Huwag nating payagan. Pagkatapos ay si Miguel naman ang nagsalita. Ang aking lolo at ang ama ni Daniel ang nagsimula na alitan. Kami ni Daniel ang nagtatapos nito. Pero ang papatuloy ng kapayapaan ay wala na sa aming makamay. Nasa inyong lahat na. Ang lupang ito ay hindi lamang paari ng nga Reyes o nga Cruz. Ito ay paari ng San Bartolome. Tayo ang San Bartolome. May tumayong isang matandang babae mula sa hanay ng mga manggagawa ng Hacienda Esperanza. Hindi kami aalis, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Dito na namatay ang aking mga magulang. Dito ko rin hihintayin ang aking takdang oras. Sumunod ang isa pa, isang binata mula sa Hacienda de Reyes. Ang kooperatiba ang nagparal sa kapatid ko. Utang ko ang kinabukasan niya sa bayang ito. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong halaga. Isa-isa, nagsitayuan ang matao. Nagpapahaya ng kanilang suporta. Ang bulong ng pag-alinlangan ay napalitan ng sigaw ng pagkakaisa. Naiwang nakaupo si Mang Tasyo, mag-isa sa kanyang upuan. Nilapitan siya ni Daniel. Mang Tasyo, sabi ni Daniel, hindi may panunumbat kundi may pag-unawa. Alam kong mahal ninyo ang hacienda. Alam kong gusto ninyo lang itong protektahan sa paraang alam ninyo. Tumingala si Mang Tasyo, ang kanyang mata ay basa. Ipinangako ko sa ama mo, iho, na poprotektahan ko ang lahat ng ipinundar niya. Akala ko ang pakikipag-isa sa kanila ay isang pagtataksil sa pangakong iyon. Ang tunay na pagtataksil, Mang Tasyo, mahinang sagot ni Daniel, ay ang hayaan nating mamatay ang diwangang lugar na ito. At ang diwangang San Bartolome ay hindi na galit kundi pag-asa. Ang pagprotekta dito ngayon ay nangahulugan ng pagtanggap sa pagbabago.
hinawa ka ni Daniel ang balikat ng matanda. Sa kilos na iyon, gumuho ang huling pada sa puso ni Mang Tasyo, tumango siya, isang paamin, isang pasuko, isang patanggap. Kinabukasan, sabay-sabay na tinanggihan ng mamamayan ng San Bartolome ang alo ng agriwol. Ang mga ahenteng korporasyon ay umalis ng walang nagawa. Nagtataka kung paanong ang isang maliit na bayan ay mas pinili ang kanilang kasaysayan kaysa sa isang limpa na salapi. Hindi nila naintindihan na ang yaman ng San Bartolome ay hindi na nasusukat sa lawa ng tubuhan o sa dami ng asukal na naani. Ang yaman nito ay nasa pagkakaisa nga tao. Isang yamang pinanday ngang isang trahedya at pinatibay ngang isang pagpapatawad. Ang pagsubo na iyon ay lalong napatibay sa samahan ng komunidad, ang kooperatiba ay lalong lumago. Nakapapatayo pa silang isang maliit na paralan para sa mga bata. Si Isabel ay nanatili sa San Bartolome at ang kanyang relasyon kay Daniel ay naging isang bukas na aklat para sa lahat. Ang kanilang pagmamahalan ay naging bagong simbolong paasa, isang patunay na posibleng magkaroon ng masayang wakas ng hindi kailangang dumaan sa isang trahedya. Isang gabi sa anibersaryo nga papapasinaya nga tulay nakaroon nga isang maliit na pakdiriwang. May maparon na nakasabi sa tulay at ang ilaw mula sa mga ito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Naktipon ang buong bayan, nakakantahan, nakukuwentuhan, at naktatawanan. Makatabing nakatayo sina Daniel at Isabel sa gitna ng tulay, pinagmamasdan ang masayang tanawin. Naisip mo ba sila minsan? Tanong ni Isabel. Ang tinik ay malambing, sina Marco at Sofia. Tumango si Daniel palagi. Lalo na kapa nandito ako. Tumingin siya sa plakang tanso na bahagyang kumikinang sa liwanag na parol. Alaala en isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang tulay. Sa tingin mo, masaya na sila? Oo, sagot ni Daniel nang walang paalinlangan. Dahil ang pag-ibig nila ay hindi namatay kasama nila. Nabunga ito, naging tulay, naging kooperatiba, naging klinika, naging paaralan, naging kapayapaan. Bawat tawa na naririnig natin ngayong gabi, bawat batang malayang naglalaro, bawat pagkakamay ng isang reyes at isang krus, lahat yun ay bunga ng pag-ibig nila. Niyagap ni Isabel si Daniel sa ilalim ng kalangitan na punong ng bituin. Sa ibabaw ng isang ilog na minsa inaging saksi sa pihati at ngayon isalamin na ng kapayapaan, ang dalawang henerasyon ng pag-ibig ay nagtagpo. Ang isa ay isang alaala na nagbigay daan at ang isa ay isang pangako ng hinaharap. Mula sa kanyang mali na dampa, dini ni Nana Elena ang tutugin at tawanan. Hindi na niya kailangan pang pumunta roon para makita ang nangyayari. Nakikita niya ito sa kanyang isipan, nararamdaman niya ito sa kanyang puso, napangiti siya. Ang dalawang batang minahal niya ay hindi lamang nagtayong isang kwentong pag-ibig. Nagtayo silang isang tahanan para sa lahat. Ang San Bartolome ay patuloy na umunlad. Ang mga hasyenda ay nanatiling magkahiwalay sa pangalan ngunit nagisa sa layunin. Si Daniel at Miguel ang naging mahaligi nga komunidad, ngunit alam nilang ang tunay na lakas ay nasa mga tao mismo. Natutunan ng San Bartolome ang pinakamahalagang aral na ang masugat gaano man kalalim ay kayang magilom, na ang galit gaano man katagal ay kayang mapawi. At ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi naktatayong nga pader, kundi nga tulay na kayang tawirin na kahit sino patungo sa kapayapaan. Ang ilog ay patuloy na umagos. Dala ang mga lumang lihim patungo sa dagat ng kawalang hanggan. At sa pampang nito sa ilalim ng liwanag ng araw at mga bituin, isang bayan ang natutong mabuhay at magmahal muli. Ang alamat ni na Marco at Sofia ay hindi na nagtapos sa kanilang pagtalon. Ito ay nagsimula sa pagtawid ng lahat sa tulay na kanilang inspirasyon. Ang kanilang sakripisyo ay hindi na isang puntong pagtatapos, kundi isang kuwit lamang sa patuloy na isinusulat na kwentong San Bartolome.
Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang trahedya kundi isang basbas. At sa bawat paglubog ng araw sa likod ng mga tubuhan, ang kanilang makaluluwa ay tila bumubulong sa hangin. Isang paalala na sa huli, ang pag-ibig tulad ng ilog ay palaging nakakahanap ng paraan upang makarating sa kanyang patutunguhan. Ang masumunod na taon ay naging ginintuang panahon para sa San Bartolome. Ang kapayapaang pinahirapang itayo ay naugat ng malalim at ang mga bunga nito ay ramdam sa bawat sulok ng bayan. Ang kooperatiba na nagsimula sa isang pangarap at isang tulay ay naging puso at kaluluwa ng kanilang ekonomiya. Hindi na lamang asukal ang kanilang produkto. Natuto silang magtanim ng iba't ibang gulay at prutas, mag-alaga ng mahayop, at gumawa nga mga produktong sariling atin na ipinagmamalaki nilang dinadala sa mga kalapit bayan. Ang maliit na paaralan ay lumaki at nagkaroon ng ikalawang palapag salamat sa pinagsama-samang pondo at voluntaryong pagtatrabaho ng mga mamamayan. Ang klinika na pinamamahalaan ni Isabel ay hindi na lamang para sa pangunang lunas. Mayroon na itong maliit na laboratorio at regular na pagbisita ng mga doktor mula sa siyudad. Sina Daniel at Isabel ay ikinasal sa isang simpleng seremonya sa tabi ng ilog sa panan mismo ng tulay na naging saksi sa kanilang pag-ibigan. Ang buong bayan ay naging panauhin. Walang engrandeng handaan, sa halip ay isang malaking salu-salo kung saan ang bawat pamilya ay nakdala ng pagkain. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Si Marco isang pangalang pinili hindi para magpaalala ng trahedya, kundi para magbigay-bugay sa isang pag-ibig na nagbunsot ng lahat ng pagbabago. Ang batang Marco ay lumaki na hindi alam ang kahulugan ng alitan sa pagitan ng Reyes at Cruz. Para sa kanya, si Miguel Cruz ay ang kanyang Tito Miguel na laging may dalang kendi. At ang matubuhan ay isang malawak na palaruan, hindi isang hangganan na minsay binantayan ng put. Si Miguel naman ay naging isang matata na kasama ni Daniel sa pamumuno. Ang kanyang praktikal na pag-isip ay madalas na bumabalanse sa idealismo ni Daniel. Habang si Daniel ang nangangarap, si Miguel ang nagsisigurong ang mga pangarap ay nakatapa sa lupa. Ang kanilang pagkakaibigan ay ang pinakamalinaw na patunay na ang lumang sugat ay tuluyan ng nahilom. Ngunit ang katahimikan, tulad ng kalmadong ibabaw ng ilog, ay maaring magtago ng mga lihim na agos sa ilalim. Ang tagumpay ng San Bartolome ay hindi na natiling lihim. Ang kuwento ng isang maliit na bayang agrikultural na tumanggi sa isang dambuhalang korporasyon at sa halip ay naktayo ng sarili nitong maunlad na kooperatiba ay naging paksa ng mga artikulo sa mga pambansang pahayagan at maging sa ilang pag-aaral ng universidad. Ang San Bartolome ay naging isang modelo, isang anomalya sa isang mundong laging panalo ang malalaking kapitalista. At ang mga anomalya ay laging nakakatawag ng pansin, hindi lamang paghanga, kundi inggit at ganip. Naksimula ito sa isang taktuyot, isang El Nino na mas matindi kaysa sa mga nauna. Ang ilog na dati masagana ay bumabaw, at ang mga bukirin na dati luntian ay nanilaw at nabita. Ang aningang kooperatiba ay bumaksak ng halos kalahati. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ng San Bartolome ang anino ng pangamba, nagkaroon ng mga pulong, nabawas silang konsumo. Pinahati-hatiyan kung anong mayroon. Ang pagkakaisa ay nanatili, ngunit ngayon ito'y pagkakaisa sa pagtitiis. At sa panahong itong kahinaan, isang panauhin ang dumating. Nagpakilala siyang si Ricardo Valderrama, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, magino manamit at may isang ngiti na tila kayang magbukas ng anumang pinto. Ngunit ang pinaka-epektibo niyang sandata ay ang kanyang apelido. Ang kanyang ina ay isang Valderrama, isang malayong kamaanak ng Cruz, isang sanga ng pamilya na matagal nang umalis sa San Bartolome upang mahanap ng kapalaran sa Maynila.
umuwi ako para tumulong. Sabi niya sa unang pulong na kanyang dinaluhan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nabasa ko ang tungkol sa inyong mga nagawa at lubos kong ipinagmamalaki na may dugong San Bartolome na nanalaitay sa akin. Ngunit nabalitaan ko rin ang inyong kasalukuyang pagsubok. Hindi niya binanggit na siya ay ang Vice President for Operations ng AgriWorld Philippines. Ang impormasyong iyon ay maingat niyang itinago. Naalo siyang tulong, hindi isang malakihang buyaw. Natutunan na nila ang kanilang leksyon. Ang alo niya ay mas tuso, mas personal. Naalo siya nga sakong isang bagong uri ngang binhi isang variety na drought resistant aniya. Libre, walang kapalit, isang regalo lamang mula sa isang nakbabalik na anak ng bayan. Nakaroon na pagtatalo sa loob na kooperatiba, si Daniel ay nag-alangan. Hindi natin kilala ang taong ito, hindi natin alam kung ano ang tunay na pakay niya, bakit ngayon lang siya nagpakita. Ngunit ang ilan, lalo na ang mga magsasakang pinakamatindi ang tama ng tagtuyot, ay nakakita ng pag-asa. Daniel, sabi ni Mang Karding, isang matandang magsasaka, na ang lupa ay halos naging disyerto na, ang nga anak ko ay nagugutom na. Kung may maalo sa akin ng himala, tatanggapin ko ito kahit pa ito'y mula sa demonyo. Ang salita ni Mang Karding ay tumago sa pusong marami. Sa huli, pumaya ang kooperatiba na subukan ang mga binhi sa isang maliit na bahagi lamang lupain bilang pag-ingat. Si Valderrama ay ngumiti lamang. Ang isang maliit na bita ay sapat na. Ang binhi ni Valderrama ay parang isang himala sa gitna ng panunuyong ang ibang pananim. Ang tumubo mula sa kanyang binhi ay nanatiling matatag at luntian. Ang ani mula sa maliit na lupang iyon ay masagana. Biglang si Ricardo Valderrama ay naging isang bayani sa matang ilan. Nagsimula siyang maklakat-lakat sa bayan, nakikipagkwentuhan sa mga tao, inaalam ang kanilang mga problema. Nabigay siya nga scholarship sa dalawang pinakamatalinong mag-aral sa paralan para makapag-aral sa Maynila. Napayos siya nga, bubong nga, kapilya. Ang bawat kilos niya ay tila nakmumula sa isang pusong-punong kabutihan. Si Daniel at Miguel ay lalong nabahala. Pinahihiwa-hiwalay niya tayo, sabi ni Miguel isang gabi habang sila ay nag-uusap sa tulay. Hindi na tayo isang kooperatiba na sama-samang lumulutas ng problema. Nagiging isang grupo na tayo ng mataong naghihintay ng tulong mula sa isang tao. Ang masama pa, sagot ni Daniel, ay ginagamit niya ang sarili nating mga pangangailangan laban sa atin. Mahirap tanggihan ang tulong kapag kailangan mo ito. Ang taktuyot ay natapos at pinalitan ngang panahon ng ulan, ngunit ang mga binhing itinanim ni Valderrama ay hindi, lamang ang mga himalang butil. Naktanim din siya nga mga binhi ngang pakdududa at pahahangat sa puso ng mga tao. Ang mamaksasakang gumamit ng kanyang binhi ay kumita ng mas malaki. Naksimula silang magtanong, bakit hindi na lang lahat ng lupa natin ay tamnan nito? Dun inilata ni Valderrama ang kanyang ikalawang bitag. Ang mahimalang binhi ay hindi maaring paramihin. Ito ay isang hybrid na kailangang bilhin muli bawat taniman. At hindi lamang iyon, nangangailangan itong isang partikular na uring pataba at pestisidyo para maabot ang potensyal nito nga produktong siya rin. Siyempre, ang magsusupply sa isang iglap, ang regalong libre ay naging isang kadena. Isang gabi, ipinatawa ni Valderrama ang pinuno ng mga pamilya kasama sina Daniel at Miguel sa isang masang puno nga pakain at ala sa luma at ipinaayos niyang bahay ngang mga Valderrama. Inihaya niya ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang grand plan for San Bartolome. Ako po ay mula sa AgriWorld pag-amin niya na ikinagulat ng lahat maliban kina Daniel at Miguel na matagal nang naginala. Ngunit huwag ninyo akong itulat sa mga ahenteng una ninyong nakausap. Ako ay taga rito.
ang interest ninyo ay interest ko rin. Hindi namin bibilhin ang inyong lupa. Sa halip, iaalok namin ang isang contract growing partnership. Ang madetalya ay nakakahalina. Ang agri-war lang magbibigay ng lahat binhi, pataba, teknolohiya at kapital. Ang mga magsasaka ang magtatrabaho sa kanilang sariling lupa. At ang agri-war ang bibilingan lahat ng ani sa isang presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang bentahan ng kooperatiba. Wala kayong talo, pagtatapos ni Valderrama, ang kanyang mga mata ay nakniningning. Gagawin nating pinakamoderno at pinakamayamang bayan sa buong rehiyon ang San Bartolome. Ang kailangan lang ninyo ay buksan ang inyong isipan sa tunay na paggunlad, hindi sa maliit at makalumang sistema ng inyong kooperatiba. Ang katahimikan sa silid ay halos nakabibingi. Ang alok ay perpekto, masyadong perpekto. Si Mang Tasyo, na ngayon ay isa na sa mga pinakarespetadong miyembro ng Konseho ng Kooperatoba, ang unang nagsalita. Ginoong Valderrama, ang sinasabi ninyo ay maganda pakinggan. Ngunit sa inyong plano, sino ang may kontrol? Sino ang magdidikta ng presyo sa masusunod na taon kapag lahat kami ay nakatalina sa inyo? Sino ang magpapasya kung anong itatanim namin? Kami pa rin ba ang may-ari nga aming lupa o kami ay magiging makasama lamang sa aming sariling bukirin? Ngumiti si Valderrama, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Mang Tasyo, iyan ang uri ng pag-isip na nagpapabagal sa pag-unlad. Pagtitiwala, iyon ang susi, magtiwala kayo sa akin. Ang pagtitiwala ay hindi hinihingi, Ginoo. Ito ay pinaghihirapan, mahinahong sagot ni Daniel. Ang kooperatiba ay itinayo namin sa aming sariling pawis at dugo. Bawat tagumpay, bawat pakabigo ay sa amin. Ang inyong inaalok ay isang ginintuang hawla, maganda, comfortable, ngunit hawla pa rin. Ang bayan ay nahati. Ang debit ay umabot mula sa konseho hanggang sa mga simpleng umpukan sa tindahan ni Aling Nena. Ang paksyon na pabor kay Valderrama na pinangunahan ni Mang Carding ay igini na ito na ang pakakataon nilang umasenso. Pago na akong maging mahirap pero may dignidad, sigaw ni Carding sa isang mainitang pulong. Gusto kong maging mayaman. Ang paksyon naman ni Daniel ay napaalala sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang yaman na ipinapangako niya ay pansamantala. Sabi ni Isabel sa isang paktitipon ng nakababaihan, ang tunay na yaman natin ay ang ating kalayaan, kalayaang magpasya para sa ating sarili, kalayaang magkamali at matuto, at kalayaang ipamana sa ating mga anak ang isang lupang tunay na sa kanila. Ang tensyon ay lumalala. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang may tayo ang tulay, ang mga lumang hidwaan ay tila muling gumigising. May mga usap-usapan na mas maraming krus ang pabor kay Valderrama habang mas maraming reyes ang nananatili kay Daniel. Ang lason ng pagkakawata-wata na dinala ni Valderrama ay naksimula ng kumalat. Isang hapon, habang naglalakad si Daniel sa tabi nga ilog malapit sa tulay, nilapitan siya ni Nana Elena. Ang matanda ay bihirang umalis sa kanyang dampa, kaya alam ni Daniel na may mahalaga itong sasabihin. Ang ahas ay hindi laging nanunuklaw agad. Sabi nga matanda, ang kanyang nga mata ay nakatingin sa malayong kabundukan. Minsan, yayakapin ka muna niya ng mahigpit hanggang sa hindi ka na makahinga. Nahirapan po ang tao. Malungkot na sabi ni Daniel. Hindi ko sila masisisi kung masilaw sila sa mga pangako. Ang gutom sa tiyan ay mas madaling lunasan kaysa sa gutom sa kaluluwa, sagot ni Nana Elena. Ang ipinaglalaban mo, iho, ay hindi lamang ang kooperatoba. Ipinaglalaban mo ang kaluluwa ng San Bartolome, hiwak kang bibitaw. Kinuha ni Nana Elena ang kamay ni Daniel at may inilagay siyang isang maliit at tuyong buto sa palat nito. Ito ang binhingang puno nga raw na itinanim ngang lolo mo at ngang lolo ni Miguel sa gitna ngang kanilang hacienda. Noong sila'y mabata pa at matalik na makaibigan,
bago pa nagsimula ang lahat ng gulo. Sabi nila hanggat nakatayo ang punong iyon, mananatili ang kanilang pagkakaibigan. Pinutol ang puno nang magsimula ang alitan, pero naitago ko ang isa sa mga buto nito. Itanim mo ito kung saan makikita nga lahat. Ipaalala mo sa kanila kung saan sila nanggaling. Ang masalita ni Nana Elena ay nagbigay ngang bagong lakas kay Daniel. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang pangkalahatang pagpupulong ngang buong bayan, hindi sa bulwagan, kundi sa gitna mismo ngang tulay. Dinala niya ang lahat doon. Sa isang gilid ay ang Hacienda Reyes, sa kabila ay ang Hacienda Cruz. Sa gitna ang ilog at ang tulay. Dumating si Ricardo Valderrama, tiwala sa kanyang sarili, inaasahan na ito na ang araw kanyang tagumpay. Ngunit hindi nagsalita si Daniel tungkol sa kontrata o sa pera. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa isang punoeng naraat sa dalawang batang lalaki na nangako ng pagkakaibigan. Ikinuwento niya ang tungkol sa taon ng galit at sakit na sumunod ng ang pangakong iyon ay masira, at ipinaalala niya sa kanila ang gabi kung kailan sa tulay ding iyon sila ay nakpasyang wakasan na ang lahat ng iyon. Ang taong ito, sabi ni Daniel, itinuro si Valderrama ay nagaalo sa atin nga yamanan, ngunit ang hinihingi niyang kapalit ay ang mismong bagay na nagligtas sa atin, ang ating pagkakaisa. Gusto niyang ibalik ang mga pader na giniba na natin. Gusto niyang makaroon muli nga Reyes at Cruz ang pabor sa kanya at laban sa kanya. Gusto niyang kalimutan natin na tayo ay isang San Bartolome. Pagkatapos ay kinuha niya ang butong naramula sa kanyang bulsa. Ito, sabi niya, itinaas ito para makitang lahat ay isang pangako. Isang pangako na hindi na natin hahayaang muling maputol ang pagkakaibigan sa bayang ito. Itatanim natin ito sa tabi nga ating paaralan para makita ng ating maana araw-araw, para malaman nila na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ginto bila, kundi ang pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa. Tumingin siya kay Mang Carding. Mang Carding, naiintindihan ko po ang inyong pahahangad ng magandang buhay para sa inyong pamilya. Iyon din po ang hangad naming lahat. Pero kung ang magandang buhay na iyon ay mga hulugan na muli tayong magiging mag-aaway, na muli nating babakuran ang ating malupalaban sa ating mga kapitbahay, sulit pa ba? Nagkaroon ng kaguluhan. Ang madaw ay nasimulang mabulungan. Ang masalita ni Daniel ay tumama sa kanilang mga puso. Ginising ang mga alaalang sinubukan nilang ibaon. Si Mang Carding ay yumuko. Ang kanyang nga balikat ay nanghina. Lumakad siya papalapit kay Daniel at kinuha ang buto. Patawarin mo ako, Daniel. Patawarin ninyo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Munti ko nang ipapalit ang ating tahanan para sa isang bahay na gawa sa papel. Ang eksenang iyon ang sumira sa lahat ng pinahirapan ni Valderrama. Isa-isang lumapit ang mga magsasaka kay Daniel, kinakamayan siya, tinatapi sa balikat. Ang pagkakaisa na sinubo at munti ng mawasa ay bumalik ng mas matibay kaysa dati. Naiwang nakatayo si Ricardo Valderrama. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho na, napalitan na mapait na pakilala sa kanyang pagkatalo. Hindi niya maintindihan. Sa lahat ng kanyang karanasan sa negosyo, laging nananalo ang pera. Ngunit sa San Bartolome, mayroong isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na hindi niya kayang bilhin o manipulahin. Umalis si Ricardo Valderrama kinabukasan, tahimik at walang paalam. Ang kanyang pagdating at pag-alis ay naging isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng San Bartolome. Ito ang pagsubok na nakpatunay na ang kanilang kapayapaan ay hindi lamang dahil sa paglimot sa nakaraan, kundi dahil sa isang aktibong pagpili araw-araw na protektahan ang kanilang pinagsamahan. Sama-samang itinanim ng buong bayan ang buto nga naro.
bawat isa batamen o matanda, reyesmen o krus ay naglagay ngang isang dakot na lupa sa hukay. Habang lumalaki ang puno sa masusunod na taon, lumago rin ang kanilang karunungan. Natutunan nilang ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa ani o sa kita, kundi sa lakas ngang kanilang komunidad. Na-eksperimento sila sa mga bagong paraan ng pagsasaka na mas angkop sa nababagong klima. Pinasasama ang makabagong kaalaman at ang tradisyonal na dunong nga tulad ni Nana Elena. Ang batang si Marco ay lumaki sa ilalim ng lumalagong puno ng nara kasama ang iba pang nga bata ng San Bartolome. Sa kanila, ang tulay ay hindi isang simbolo nga paahon mula sa trahedya. Ito ay isang normal na bahagi ng kanilang buhay, isang daan na nag-ugnay sa mga tahanan ng kanilang mga kaibigan. Ang ilog ay hindi isang libingan ng malungkot na pag-ibig, kundi isang lugar para maglaro at mangisda. Ang matubuhan ay hindi mga hangganan, kundi isang malawa na tanawin na nagbibigay buhay sa kanilang bayan. Isang dapit hapon, maraming taon pagkatapos ngang insidente kay Valderrama, nakaupo sina Daniel at Isabel sa ilalim ngang malago ng puno nga nara. Pinapanod ang kanilang teenager na anak na si Marco na nakikipahabulan sa mga kaibigan niya sa tabi nga ilog. Ang mailaw mula sa mga kabahayan ay nagsisimula ng sumindi at ang hangin ay nagdadala nga halimuya nga nilulutong hapunan at nang himig nga tawanan ng mga bata. Naalala mo pa ba ang sinabi ko noon? Tanong ni Daniel, hinawakan ang kamay nga asawa, na ang pag-ibig ni na Marco at Sofia ay nabungangang kapayapaan. Tumango si Isabel. Sa tingin ko, mali ako, papatuloy ni Daniel. Hindi lang kapayapaan ang ibinunga nito, nakbunga ito ngang karunungan. Ang kapayapaan ay maaring maging marupo. Ngunit ang karunungang piliin ang komunidad kaysa sa sarili, ang pagkakaisa kaysa sa kayamanan, ang pagtitiwala kaysa sa pagdududa, iyon ang hindi kayang gibayin ni numan. Tumingin sila sa kanilang anak na tumigil sa pagtakbo at kumaway sa kanila mula sa gitna ng tulay. Ang kanyang silueta laban sa papalubok na araw ay isang pangako na ang kwentong San Bartolome ay hindi na tungkol sa paghihilom ng sugat, kundi sa pag-alagang isang hardin na matagal nang namumulaklak. Ang alamat ay naging kasaysayan at ang kasaysayan ay naging pang-araw-araw na buhay. Ang ilog ay patuloy na umagos, hindi na nagdadala ng malihim, kundi sumasalamin na lamang sa isang payapang kalangitan at sa isang bayang natagpuan hindi lamang ang kapayapaan, kundi ang sarili nitong kaluluwa. At sa bawat pag-ugoy ng gadahon ng batang nara, tila bumubulong ito ng isang simpleng katotohanan, na ang pinakamatibay na tulay ay hindi gawa sa bato o bakal, kundi sa mga pusong pinaisa ngang isang layunin at isang pagmamahal. Ang San Bartolome ay tuluyan ng nakatawid